So Twin 88 po ulit mga boss, at picture muna ulit tayo ng isang video for today. Ang pag-uusapan natin itong bago kong acquired na mixer, Soundcraft 8-channel mixer. Ito, napakagandang tingnan. So dito sa video na to mga boss, review, hindi na natin in-unbox kasi out of the box ang laman lang naman niya ay ito mixer, power cord, at saka itong manual na ito, na actually hindi ako na-impress doon sa manual. Parang iba yung nasa manual niya, ibang mixer. Pero yung gamit, yung mga ports and controls, naandun naman. So, kaya lang yung model ng malabo kasi yung model ng mixer na nasa image niya, hindi sila pareho. So yun lang ang laman, 8 channel at yung matatagal na sa channel. Alam niyo yung mixer ko is 8 channel din na may DSP. Ito meron din siyang 16 DSP, may pakita ko yun. Ito yung dating mixer ng channel. Wala naman itong naging problema. Wala tong issue, wala akong na-experience na kung ano man. The reason kung bakit bumili lang ako ng additional na mixer, naging dalawa na kasi ang rack ko. Yung main rack na naandun lahat yung mga DSP ko, tapos itong skeleton rack. Ang gagawin ko kasi, dalawang setup na. Etong nasa skeleton rack, just in case kailanganin ko maglabas, may bisita, maglabas ng sound system na pwede namin gamitin doon sa labas ng bahay namin. Mas madali kasi ito, mas magaan kumpara dito doon sa aking main. So gagawin kong dalawa. Etong dati ko na 8 channel din ang ilalagay ko sa skeleton rack na meron ako ngayon. So mapapansin nyo sa kanila, eto, itayo ko. Pareho silang 8 channel, pero mas malaki itong sa Soundcraft. Ang DSP ng Soundcraft ay kokonti, pero anyway, ang ginagamit ko lang naman lagi sa DSP ay yung Hall effect. So dito sa Soundcraft meron din. So review muna natin to. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So ito ang main console ng ating mixer. Ang sabi niya is Soundcraft FX8U. Ito yung kanyang main. So hindi kagaya nung dati kong mixer na single potentiometer lang, left and right channel na ang makokontrol mo. May advantage at disadvantage din naman yung single. Kasi pag nag-push ka ng single, kung ano man yung signal niya sa left at saka sa right, yun lang ang control mo. Pero pagka ganitong separate, let's say mas malakas yung pumapasok na signal sa left channel mo, maiaangat mo yung right channel para magbalance siya dito sa indicator kung kakailanganin. Lahat ng channels mga boss ay naka-slide potentiometer na. Doon sa dati ko, rotary potentiometer ang nandito. Ang slide potentiometer lang natin ay yung mix natin, yung main mix natin. Regarding controls, ang may gain lang ay yung first 4. Yung 5, 6 natin, pansin nyo, tone lang, high and low, effects, at saka itong panning. So ito may panning, yung dati kong mixer, wala. Ang meron sa kanya is gain, dalawa. Ang effects control niya ay button. Dito sa kabila natin, ang effects control ay potentiometer. Main output, so doon sa first 4, naka-multiple tayo. So, pwedeng PL, pwedeng TRS, pwede ring XLR na male. So, very flexible yan. Ang output na ginagamit niya, output connector ay XLR din. So, wala tayong ibang option kundi yon. Meron din siyang USB, Bluetooth ang nawawala sa kanya. Phones, and then ito yung effects switch natin, na ito naman yung controls niya.
So yan sa ngayon ay naka 1. So meron siyang 16 tactile na selector. Ito yung parameter natin or yung gain natin ng effects o yung volume natin ng effects kung gaano kalakas natin gusto. And meron siya ditong effects return. So hindi yan, meron kasi siyang effects send. So hindi ito ang nagko-control doon sa pagbalik sa kanya, kundi ito. Ito ay control dito. So may napansin din ako dito mga boss, itong indicator light natin, medyo maganit pataasin. No? So parang ang taas masyado ng signal level na kailangan para siya gumalaw. Pero hindi naman nagpipick tong mga peak indicators. Hindi ako nakakadanas pa. So yung first 4 channel natin, meron tayong high, mid, and low. So parang designed ito sa microphone inputs and instruments. Pero yung ating line 5 and 6, so ito yan. Line 5, line 6. Stereo siya. PL lang yung option natin. At mapapansin nyo, wala siyang mid controls. Effects lang, panning, saka yung dalawang tone control natin, which is yung treble and bass yan. Yung high at saka yung low. Sa 7 and 8 natin, ganun din. Pareho sila ng controls. At mapapansin nyo dito, sa baba, sana mag-focus. Yun din, ito din potentiometer nito kung gagamit tayo ng USB or MP3 dito. Ito rin yung magiging controls natin. So parang ito mabovoid pag gumamit tayo dito. So subukan ko pa rin pagsabayin yan pero not now. Testingin lang muna natin yung actual function niya. Control buttons ng USB. Ito. Labo ay mag-focus. Yan. So meron din siyang record out. Additional output option natin just in case na kailanganin. So kung gagamitin tong effect send mga boss, send nyo doon sa processor nyo, balik, pili na lang kayo kung saan channel nyo ibabalik siya. In my case, ito yung ginagamit ko. Tapos ang controls ng effects ay yung sa 5.6 natin. Tataas nyo yan para mag-take effect yung DSP. And wag kakalimutan lagyan ng gain itong effects natin. So ikabit natin. By the way, ang likod niya, yan yung makikita natin. Wala na. Yan lang. So, meron siyang phantom power. Focus ka, yan. May phantom power siya, pero single button. Hindi kagaya doon sa dati ko, individual yung channel na meron tayong i-on. So, isa-isa yan. May phantom power lang sa particular na mixer na to ay yung first 4 din or yung mic input. Yung line natin, 5.6, tsaka yung 7.8. Ito yung 7.8 natin, RCA. Wala siyang phantom. So, dito, sa mixer na ito, malamang na may phantom power din lang ay ito. Dito sa dati, mga boss, gamit niya ay 12 volts na supply. So, meron siyang external adapter na kasama. Dito, 220 volts na yung supply natin sa kanya. May sarili siyang power supply. So naka-ready na naman yung mga cables ko doon sa setup kasi ginamit ko to ng ilang araw na. Sinubukan ko muna, hindi agad ako nakagawa ng video eh. So ikabit ka lang siya doon sa rack para matesting natin. So gaya na sabi ko kanina, nakabit ko na rin naman ito dito. So mga naka-standby na yung ating kable. Ito sa mic at sa line 2 ko siya kinakabit. Ang line 1 ko dyan ay mic din yung wireless usually. So, dalawa lang yung ginagamit ko sa mic dito. Yung line 1 at saka yung line 2. Eto mga boss, ay yung signal feed galing doon sa digital converter ko. Audio ng TV. So, gamit ko naman sa kanya is 3 and 4. At eto yung female na XLR. Para naman dun sa output, dun sa main out. So, ito yung left channel ko. At ito yung right. Ngayon, in this case, mga boss, gumagamit nga ako ng
ginamit ko na yung effect send. So, dun sa effect send, isa-send ko yung signal doon sa newly acquired din. Isa din sa newly acquired ko na audio equipment, yung Alisys Microverb. Ito yung papunta doon sa left input ng Alisys Microverb. At etong dalawa na ito, galing ito doon sa output. Teka, tingnan ko lang kung alin ang left. Wala kasi ako label dito. Okay, ito. So, doon ko naman yan ilalagay sa line 5 at saka line 6. So, as recap mga boss, etong line 2 ay mic, wired mic. Ito yan. Tapos, etong 3 and 4, signal feed naman yan galing dito sa digital to RCA converter ko. So, fiber optics to, galing sa TV. Ang signal niyan galing sa TV. Yung output naman, dito ko pinapasok. So, pag manonood ako ng movie, ito yung ginagamit natin. 3 and 4. So, yun yung tinataas ko. At, all engage ang effects nito. 2, 3, 4. And then, yung 5 natin, ayan naman yung magkocontrol ng effects natin. Zero ko muna yan. So, yung main out, ayan. Yung main out natin, papunta naman yan dito sa input. Dito yan pupunta sa unang dadaanan, EX4000 sa exciter. So, para mas ma-enhance yung signals natin dito. At pag galing naman dito, pupunta yan dito. Dito sa 224XL ko na crossover, active crossover. At divided na yan, distributed na yan sa mga equalizer at bass enhancer. Para doon sa tatlong channel ko na amplifier. Bass, mid, at saka yung high. So for this video mga boss, ang gagamitin nating audio source ay laptop at USB from laptop ang gagamitin natin. So, kabit ko lang siya dyan sa USB. Yan. Nakakabit na. So, kanina naulit ko, pag gagamitin natin to, ang controls niyan, gain control ay itong sa 7 and 8 natin. /MP3. Ito yan. Dito yan magtataas. Ito yung isang mapapansin nyo pag may naka-plug tayo sa USB. Diyan. Yun kagad napansin ko. Nag-blink tong LED na ito. Kahit hindi pa naka-play yung ating audio source. So, hindi ko na-mention kanina. Huwag nyo kakalimutan. Ikabit yung power cord nya dito sa likuran. At naka-on na yan. Ang nagko-control na yan. Nagko-control na yan mga boss ay itong sequencer ko. So naka-power, may 200 mAh. Medyo mababa voltahe ngayon dito sa amin. So on ko lang. At isa-isa magpa-power on yan. Kasama na ito. So ito yung mapapansin natin pag nilagyan. So yung connection nga ng laptop ko, ang ginamit ko is USB Type A to USB din na Type A. So, yan yung connection na ginagamit ko sa laptop ko. So, mapapansin din natin na nagbiblink to. Ito yung wala ang mixer na ito. Doon sa dati kong mixer, may display siya nakalagay PC. Pag naka-plug yun sa laptop. Ito, LED lang ang pagbabasihan natin kung connected siya. Play lang natin to. Hindi ko alam kung alin yung na-load ko na kanta. Basta na lang nag-click doon, iilan naman yung battle mix ko na ginagamit na yan. Takot ako sa copyright dahil na-warningan ako dati. So ito, play natin. At tingnan natin kung mag-volume. Yun. So mapapansin niyo kahit tumutunog na, doon kasi sa dati ko, yung volume na may ilaw na to eh. Ito kahit
Wala, oh. Wala talaga. Ang lakas na yan. Ang lakas na yan, mga boss. Pero hindi ito sira. So, kanina, pansin natin, ang lakas na ng tugtog. Halos di pa umiilaw to. Pero kaya ko nasabi na hindi yan sira. Dahil, tingnan nyo ngayon. Kaya lang, may irit na yung mic ko. Test. Pansin nyo, umilaw. So, yun ang napansin ko sa kanya. Kailangan malakas na malakas. Parang hindi accurate yung... So, hindi ko nga alam kung itong mixer na to talagang Soundcraft. So, i-comment nyo na lang ng mga meron din ito kung ano experience nyo, no? Or kung meron kayong ini-adjust sa loob, paki-comment na lang po doon sa ating comment section. Para na rin doon sa iba, kung bumili man ng ganito, ay magawa din nila. All in all, maganda naman yung sound quality na inilalabas ng mixer. Ang nakita ko lang medyo boring. Ito nga, itong light indicator niya. Dapat, ito palang tumutunog na yan eh. Umiilaw na yan. Nag-i-indicate na. So, subukan ko din na buksan to. At tingnan ko ano yung ginamit niya dito. Kung 2284 KA2284 na IC. Baka naman ganyan, magkaroon lang tayo ng adjustment doon sa mga resistors galing doon sa out na ito. Versatility, dahil meron nga siya effect send, mas gusto ko to. So hanggang dito na lang muna mga boss, medyo mahaba-haba na yung video natin. Abangan nyo na lang yung susunod pa natin video. Kung may request kayo na i-feature dito sa mixer na to, message nyo lang doon sa comment section or ilagay nyo lang sa comment section. Tingnan natin kung magagawa natin ng video. Yung sound check siguro ng effects sa next video na gagamitin ko itong mixer na to. Dahil medyo mahaba na nga ang video. So for now, dito muna tayo. Hanggang dito muna tayo. At kita-kita ulit sa next video. Yeah, yeah.